araw sa inyong lahat at welcome muli sa ating devotion at podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Leviticus 26. Sa unang basa, parang nakakatakot ang chapter na ito. Pinag-uusapan dito ang pagpapala para sa mga sumusunod sa Diyos at ang mga consequences ng patuloy na pagsuway. Pero habang binabasa ko ito, may isang bagay na paulit-ulit na tumimo sa puso ko. Hindi lang pala tungkol sa blessing at curse ang chapter na ito. Tungkol ito sa relasyon. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos para kontrolin ang Israel. Ibinigay niya ang mga ito dahil gusto niyang mamuhay sila sa kanyang presensya. Isa sa pinakamagandang pangako sa chapter na ito ay ang sinabi ng Diyos. Ako'y lalakad sa gitna ninyo, ako ang magiging Diyos niyo, at kayo ang magiging bayan ko. Napakagandang pangako. Kung iisipin natin, hindi ang masaganang ani, hindi ang tagumpay sa laban, at hindi ang kapayapaan ang pinakamalaking pagpapala. Ang pinakamalaking pagpapala ay ang presensya ng Diyos. At naitanong ko rin ito sa sarili ko. Ano ba talaga ang hinahanap ko sa Diyos? Ang kanyang mga pagpapala o ang kanyang presensya? Minsan, lumalapit tayo sa Diyos kapag may problema, may kailangan o may hinihiling. Walang masama roon. Pero paano kung inaanyayahan tayo ng Diyos na hanapin muna siya? Hindi lang ang mga biyayang kaya niyang ibigay. May bahagi rin ng Leviticus 26 tungkol sa disiplina ng Diyos. At kung tutuusin, walang gustong madisiplina. Kapag dumadaan tayo sa may hirap na sitwasyon, minsan iniisip natin na iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang ipinapakita ng chapter na ito ay iba. Ang disiplina ng Diyos ay hindi para wasakin tayo, kundi para ibalik tayo sa Kanya. Kahit paulit-ulit na nagkasala ang Israel, sinabi pa rin ng Diyos na kapag sila'y nagpakumbaba at bumalik sa Kanya, aalalahanin niya ang Kanyang tipan. Napakaganda ng puso ng Diyos. Mas malaki ang Kanyang biyaya kaysa sa ating pagkukulang. Hindi ito lisensya para magpatuloy sa kasalanan, kundi paanyaya upang bumalik sa Kanya anumang layo na ang narating natin. Marahil may ilan sa atin ngayon na nakakaramdam ng spiritual dryness. Baka naging sobrang abala na tayo sa trabaho, sa ministry, o sa iba't ibang responsibilidad. Kaya unti-unti tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Kung ikaw yon, ang mensahe ng Leviticus 26 ay malinaw. Tinatawag ka ng Diyos na bumalik. Hindi para kondenahin ka, hindi para ipahiya ka, kundi para muli kang makasama at maranasan ang kanyang presensya. Habang binubulay ko ang chapter na ito ang tumatak sa puso ko. Ang pinakamagandang regalo ng Diyos ay hindi ang kanyang mga pagpapala, kundi ang kanyang presensya. Kapag nasa kanya tayo, sapat na siya. Ang tunay na pagsunod ay hindi paraan para mahalin tayo ng Diyos. Sumusunod tayo dahil minahal na niya tayo. At kahit tayo kanyang ituwid, ginagawa niya ito dahil mahal niya tayo at nais niya tayong maibalik sa tamang landas. Kung ikaw ay nasa panahon ng pagpapala, manatiling mapagpakumbaba. Kung ikaw naman ay nasa panahon ng pagtutuwid, huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos na nagtutuwid ay siya ring Diyos na nagpapanumbalik. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Mas hinahanap ko ba ang kamay ng Diyos o ang kanyang puso? Kung may bahagi ng buhay mo na nais ng Diyos na isuko mo sa Kanya, huwag nang magpatumpik-tumpik. Lumapit ka. Handa siyang yakapin ka muli.
Let us pray. Panginoon, salamat dahil ang pinakamagandang pangako mo ay ang iyong presensya. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas hinanap namin ang iyong mga pagpapala kaysa sa iyo. Turuan mo kaming sumunod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Kapag ikaw ay nagtutuwid sa amin, tulungan mo kaming magtiwala na ito ay para sa aming ikabubuti. Ilapat mo kami sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating devotion at podcast ngayong araw. Tandaan natin, ang pinakadakilang pagpapala ay hindi ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Hanggang sa muli, patuloy nating know God, accept His truth, and trust His faithfulness. God bless you. Maraming salamat sa pakikinig.